Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So naguluhan nga dito umano sa una ang Japanese promoter ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, si Masayuki Ito, ng Treasure Boxing Promotion, kung sino ang gawin nilang main event sa darating na October 13, 2024. Meron kasing last 3 fights sa last card, kahit sino daw sa tatlong ito ay pwede maging main event, dahil puro ito former world title. Isa rito ang laban Yakinori Uguni vs Philippos Netamwa, at dahil kilalang kilala itong si John Riel Casimero sa bansang Japan, dahil sa pagkakaugnay niya umano sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, ay napagkasunduan ng Treasure Boxing Promotion na gawing main event itong laban John Riel Casimero vs Saul Sanchez. Dahil ang plano kasi ng Treasure Boxing Promotion at maski sa kanilang description ay Road to Naoya Inoue, dahil kapag nanalo dito si John Riel Casimero kontra Saul Sanchez ay pwede pa makalaban ni John Riel Casimero si Naoya Inoue. Ngunit kapag ito naman ay natalo ay wala na daw mangyayaring laban sa pagitan ni Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kaya sana maipanalo dito ni John Riel Casimero ang laban niya kay Saul Sanchez ngayong darating na October 13, 2024. Para mabuhay muli ang inaasam ng karamihan na laban sa pagitan ni Naoya the Monster Inoue kontra John Riel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas. Kung ating matatandaan na sinabi ni John Riel Casimero sa Treasure Boxing Promotion sa pamamagitan ng virtual press conference dito kay Naoya Inoue, ayon kay John Riel Casimero, natatulunan niya si Saul Sanchez at isusunod niya si Naoya Inoue. At naging viral at usap-usapan agad ito sa bansang Japan. Karamihan din kasi ng mga Hapon ay gusto makita ang laban Naoya Inoue versus John Riel Casimero. Kaya gusto ng mga Hapon na ipanalo ni John Riel Casimero ang laban niya kontra Saul Sanchez. Ayon din sa Treasure Boxing Promotion, nagbigay sila ng prediction sa laban Saul Sanchez versus Casimero, at Yakinori Uguni versus Netamwa. Ayon sa TBP ay mananalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero. Maari daw ito humantong sa knockout or decision making, na magiging pabor sa ating pambato na si John Riel Casimero. Dahil ang tanging pag-asa daw ni Saul Sanchez dito ay kailangan niya ma-knockout itong si John Riel Casimero. Ang prediction naman ni Masayuki Ito sa laban Uguni vs Netamwa, ay mananalo daw itong si Philippos Netamwa kontra Yakinori Uguni. Dagdag pa ng TBP na imposible na ma-knockout ni Saul Sanchez si John Riel Casimero, dahil napakatibay ng depensa nito pagdating sa dikitang labanan. Dagdag pa ni Masayuki Ito, ay hanggang 5 to 6 round lang tatagal ang laban Saul Sanchez vs Casimero. May live din si Jason Casimero, tungkol kay Jerry Marshall at Memo Heredia. At sasagutin na natin yung sinabi ni Calvo. Si Calvo, si Jerry Marshall, ito po yung sinasabi niya na yung kabila daw guys ay kinuha daw nila na conditioning coach si Memo Heredia. At kami naman doon guys, wala na mga problema doon. Hindi naman kami natatakot kahit sino pa yung nagturo ng niya, conditioning coach niya. Kahit sino pa yung conditioning coach ni ni Raul Raul Sanchez, Saul Sanchez. Hindi kami natatakot kahit sino pa. At yung sinasabi nila na kinukuha daw yung conditioning coach daw nila ay si Memo Heredia. Ito lang masasabi ko sa iyo, yung masasabi ko sa iyo, matandang mutaon, Jerry Marshall. Ang masasabi ko sa iyo, hindi kami natatakot kay Memo or kung sino pa man yung conditioning coach ni Raul. Ha? Kayo lang, alam nyo ba? Kayo lang yung natatakot doon. Bakit tinatakot nyo kami? Kayo lang natatakot noon kay Memo Heredia. Alam mo ba yon? Natandaan mo pa ba? Nung magtapat sana si Casimero at Donaire at nag-request kaagad kayo ng bada-bada. Di ba? Kayo yung natatakot doon kay Memo. O kung may sino ba yung conditioning dyan, wala kaming pake. At di ba sabi nyo si Memo. At kung matatalo namin yan si Saul Sanchez, para na rin natin tinalo si Kuya Luz lang tumalo kay Memo Heredia. Di ba? Pero wala pa namang laban. Kung maalala nyo na dinepensahan ni Milan Mel Indo itong Casimero brothers sa mga haters at nagkaroon din ito ng sparring kay Cuadro Alas It's My Boy, sabay-sabay nating panuurin.
Super defense, super offense, kena. Super defense, super offense. Patay na. Bilib pa lang. Bilib ba? Eh, ang dami siya. Ang dami na. Ano ba? Mas na, ano ba? Ito. Ito, duot lang po. Duot lang. Patay na, target na. Patay na. May target na guys. Tumira na. Patay na. Ay, suling. One minute. Work. Patay na guys, nakuha na. Kaya nga natin ko ulit na langkit lagi. Patay. Kaya na. 30 seconds. Sige. Kana. Sinto pre. Ten seconds. Apa pre? Kita. Dagdag pa sa ating mga balita. So matapos ang pag-aatake at sunod-sunod na pag-aangas ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sa tila pagkalampag muli at paghahamon sa current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka The Japanese Monster at sa makakalaban nitong darating na October 13, 2024 na si Saul Sanchez. Ay tila hindi na nakatiis itong si Saul Sanchez at ito ay bumanat din kay John Riel Casimero, na tila wala siyang nararamdamang takot sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon kay Saul Sanchez ay aabangan daw ng Casimero fans ang laban nila na magaganap sa bansang Japan. Papatumbahin daw niya talaga si Cuadro Alas John Riel Casimero, matipid ang mga banat ni Saul Sanchez, na tila doon siya magsasalita sa ibabaw ng boxing ring sa pamamagitan ng kanyang performance. Dahil sa totoo lang ay gigil na itong si Saul Sanchez na makalaban si John Riel Casimero sa ibabaw ng boxing ring. At hindi rin nagpapaapekto itong si Saul Sanchez sa anumang pag-aangas at mga sinasabi ni John Riel Casimero sa lahat ng social media platform. Dahil ibubuhos niya di umano ang kanyang mga sagot sa pamamagitan ng kanyang performance sa ibabaw ng boxing ring sa October 13, 2024 sa bansang Japan kontra John Riel Casimero. Sa ngayon ay pusposan na talaga ang pag-titraining ni Saul Sanchez, bilang paghahanda sa laban nila ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon naman sa mga prediction ng karamihan ay kung hahayaan daw sumuntok ni Saul Sanchez itong si John Riel Casimero at hindi ito mag-ingat ay tiyak may kalalagyan dito si John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay nakadepende yan sa katawan ni Saul Sanchez kung ano ang magiging reaction sa mga suntok ni John Riel Casimero, kapag ito ay natama ng super combo power punches. Kung sakali na makakaya ng katawan ni Saul Sanchez ang mga suntok ni John Riel Casimero ay tiyak na matatalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero sa kanilang laban. Dahil kung makikita mo ang mga previous na laban nitong si Saul Sanchez ay marami talaga itong banibitawan na mga solidong suntok. At kung sakali na hindi kayanin ni Saul Sanchez ang lakas ng suntok ni John Riel Casimero ay tiyak yun ang kauna-unahan niyang tulog sa ibabaw ng boxing ring. Dahil maraming nakakaalam sa galawan nitong si Saul Sanchez base na rin sa mga previous niyang laban, dahil palagi na lang itong naka-defense mode kapag ito ay sinusugod ng kanyang kalaban.
Tungkol naman sa laban niya kontra Jason Maloney ay hindi nga nakapagpigil si Timothy Bradley na mapakomento. Ayon sa kanya si Saul Sanchez ang tipong maingat makipaglaban, at ang madalas na pasugad lagi ang galawan nito at ipiti ng kalaban para makapagpatama siya ng solidong mga suntok. Dapat fully good kondisyon itong pambato natin na si John Riel Casimero, dahil kung hindi ay tiyak na lilitaw ang pagiging hingalin niya dito, na maging sanhi ng kanyang pagkatalo. Ngunit ganun pa man ay aabangan na lang natin sa darating na October 13, 2024 ang mangyayari na laban sa pagitan ng dalawang mandirigma na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero laban Saul Sanchez. Foot. That left hook landed right in the chin of O'Quinn.